Hey, what's up mga bro? Bali, ang pag-usapan nga pala natin sa video ito ay tungkol kung paano mas ligtas bumiyahe sa Grab as a Grab driver or as a TNBS partner. Lalo kung ikaw ay baguhan or nagbabalak pa lamang, mas mainam na mapanood mo itong video ito lalo sa may bandang dulo. Nang sa ganun mas may mapulot kayong ideya kung paano maiwas ang sarili sa panganib, maiwas sa kapahamakan, aberya, sakuna habang sa biyahe. Dahil ang isang Grab driver ay exposed sa iba-ibang personalidad na magiging pasahero. Kaya kung ikaw ay baguhan sa aking YouTube channel, ikaw ay welcome. At kung ikaw ay datihan, welcome back. Stay tuned. Ayan mga bro, unang-una kung paano maging ligtas bumiyahe as a Grab driver o as a TNBS partner, mas mainam pag-usapan muna natin itong tungkol sa ating service or sasakyan na ginagamit sa pag-grab. Para sa akin, kailangan yung inyong sasakyan is well maintained. Huwag ninyong tipirin sa usaping maintenance, lalo sa pag-invest ng gulong. Mas advantage kung ang inyong gulong na gagamitin is yung kilala o branded or mataas yung PSI capacity, speed capacity, kasi pag gumagamit kayo ng substandard like surplus, may tendency masabugan kayo. Dahil tayong mga Grab driver kung saan saan tayo nakarating, minsan mabilis yung takbo, minsan nandun tayo sa mga alanganing lugar like sira-sira yung kalye, lubak-lubak. Kaya advantage kung ang inyong gulong na gagamitin is branded, taas yung PSI capacity, nang sa ganun mas ligtas yung bawat biyahe. At pangalawa, kung paano maging ligtas ay advantage kung ang isang Grab driver ay merong sapat na tulog saka magmaniho at magsakay ng pasahero. Dahil maraming kaso na aksidente na ang dahilan ay si driver nakaidlip, nakatulog habang nagmamaniho. Kaya wag naman sana umabot sa ganong senaryo, kaya ugaliin mong mayroong sapat na tulog bago magmaniho, or kaya pag inaantok, itabi na muna, idlip na muna, saka magmaniho uli. At mas mainam din ang isang Grab driver ay healthy habang nagmamaniho, dahil kung ikaw ay mayroong dinaramdam na sakit, isa yon sa distraction habang nagmamaniho at nagkukos ng accident yan. Pangatlo, kung paano maging ligtas ang isang Grab car driver. Advantage kung isa kang Grab car driver na merong mahabang pasensya, mapagmasid, mapagmatsyag, malalim makiramdam, at dahil dyan mababawasan yung panganib ng inyong bawat biyahe. Dahil maraming issue, kagaya ng magbigay na muna ako ng kahawig na tanong like, bro, naranasan mo na bang ma-hold up? Bro, naranasan mo na bang makarnap? Bro, naranasan mo na bang maharas ng inyong sakay or sa inyong mga dinadaanan? Ang sagot ko dyan, sawa ng Diyos, hindi ko pa naman naranasan, at huwag naman sana, dahil tiwala tayo sa Pong may kapal, malakas ang ating gabay na may layo tayo sa panganib. At huwag naman sanang humantong sa ganong nakakatakot na senaryo. Kaya ko nababanggit yung ganong usapin dahil mayroong ilang issue kagaya ng ibang driver nakaranas ng maharas, nakaranas ng ma-hold up, makarnap, nasaktan, at iba ay napatay pa nga. Hanggat maaari, ilayo natin yung ating sarili sa panganib sa magitan kung paano tayo mag-handle ng pasahero at kung paano mag-handle ng isang sitwasyon. Dahil dyan, magbigay ako ng tips sa ating mga baguhan kung paano natin mailayo sa panganib ang ating sarili at kung paano mag-handle ng pasahero, kagaya ng huwag naman kayo masyadong magkwento sa inyong mga pasahero, gaya ng inyong buong kinikita, kung taga saan kayo, yung parang buong buhay nyo na ikinakwento nyo na. Ilalo kayong pagka-interesa ng inyong pasahero, lalo kung sadyang mayroong binabalak na hindi maganda. At kung kayo naman ay mag-pick up ng pasahero, lalo sa gabi, pag tingin niyo ay tagilid, huwag na muna isakay. At kung kayo naman ay makapagsakay at mayroon ng naramdaman habang sa biyahe, huwag na muna ituloy, magkunyari kayong nasiraan or may emergency, hinto muna sa like gasolinahan or police outpost, police station or barangay. Nang sa ganun maiwasan mo yung panganib. At hanggat maaari, huwag kayo tumanggap ng cash booking, lalo pag papunta sa malayo like out of NCR, paprobinsya. Huwag na muna kayong tumanggap ng cash booking, dahil sa cash booking maraming pwedeng makapag-avail
Unlike kung naka GrabPay, connected yan sa kanilang account like GCash or card. Sabihin lang sa cash booking kasi nakakalusot pa rin yan sa usaping Gmail. Nakakalusot yan like nanakaw yung Gmail na yon or nakaw nila yung kanilang cellphone, yung tipong ganon. Hanggat maaari, huwag tumanggap ng cash booking, lalo pag tuwing gabi, madaling araw, kung yun ay papunta sa mga liblib na lugar o puntang bandang probinsya. At huwag kayong magtanggap ng mga sakay na wala sa booking, like kontrata. Naku po, mas maraming nangyaring hindi maganda sa ganun. Kaya sa ligtas na biyahe, mas advantage kung kayo ay bumabiyahe tuwing daytime. Kung babiyahe man kayo ng nighttime, lalo kung baguhan kayo, mas may na meron kayong grupo na merong makapag-monitor sa inyo. Lalo kung may booking kang out of NCR, tatanong mo sa mga kasama na mas nakakaalam kung ligtas or walang panganib. At same time, pakiramdaman nyo rin yung magiging sakay. At sa inyong mga madadaanan, huwag kayong dumaan sa masyadong liblib or kaya like ituturo kayo ng pasahero na pwede bang dumaan tayo sa ganito, ganyan. Lalo sa gabi, huwag kayong pumayag sa ganon. Kasi isa yon sa nagpapahamak. Yung iba kasi merong masamang binabalak, may pasahero ganon, dadaan sa ito, ganyan. Pero wala sa ruta. Kaya huwag kayong pumayag sa ganon. At kung kayo naman ay merong grupo, meron din akong tips dyan. Dahil meron kasing masamang tao na papasok sa grupo at saka aralin yung pagkatao mo, lalo kung naramdaman niya ikaw ay laging may dalang pera, hindi umuuwi, nakamonitor siya sa GC, pwedeng gagamit siya ng isang tao, ipapahold up ka. Kaya kung ikaw ay nasa grupo, huwag kayo masyadong magpakilala masyado doon sa inyong mga kasamaan o pagbago, dahil yung iba dyan, inaaral lang nila yung hindi ko naman nila lahat, kumbaga papasok pa lamang, papasok pa lamang yung ganong senaryo. Hindi ko sinasabing nangyayari na or mangyayari na. Kumbaga advanced thinking, ika nga, pwedeng mangyari yung ganon. May papasok na bago sa isang grupo at saka iba yung pakay, aralin lang yung mga kasamahan doon, kung sino yung hindi umuwi, laging may biyahe, malakas kumita, may cash palaging dala na malaki. Ngayon hahanap sila ng isang masamang tao na pwedeng mag-hold up sa inyo at same time siya nakaka-monitor dahil nasa grupo kayo. Kaya iwasan nyo rin yung ganon. Kumbaga pakiramdaman nyo yung ganon, dahil hindi natin mababasa palagi o hindi natin alam yung binabalak ng isang tao kahit sabihin natin kagrupo natin yan. Iwasan natin yung malagay sa alanganin dahil lang din sa kagawian or kaugalian natin sa loob ng grupo, sa loob ng biyahe, sa paghandle ng pasahero. Kaya isa yon sa mga magandang palatandaan mga bro, kung paano maging ligtas ang biyahe ay magiging mapagmatsyag, mapagmasid, laliman ang pakiramdam. Pang-apat, kung paano maging ligtas ay kung gaano kayo kahanda tuwing kayo ay babiyahe. Paano nga ba maging handa? Tips: dapat meron kayong dalang spare tire, dapat meron kayong dalang basic tools, dapat meron kayong dalang reflector device, dapat meron kayong dalang gloves. Bakit may gloves? Para pag kayo nagpalit ng gulong or may ginagawa, mas okay yung naka-gloves. Dapat meron kayong dalang flashlight, mas okay yung di baterya kumpara sa chargeable, may tendency ma-discharge habang hindi ginagamit. Kailangan kasi ang flashlight tuwing kayo ay may ginagawa or magpalit ng gulong tuwing gabi or sa liblib na lugar, mas okay flashlight kumpara sa cellphone, may tendency manakaw, masnatch or mahulog sa tubig or malaglag sa semento, mabasag. Mas okay flashlight. At dapat meron kayong dalang damit or ekstrang damit para pag kayo pinapawisan or naambunan, may pamalit. At dapat meron kayong ekstrang dalang pera para pang vulcanize or mayroon kayong emergency bilhin, mas okay. Wag lang masyado malaki, yung pang extra lang. Kasi minsan kasi maplatan tayo, masiraan tayo, wala pang kinikita. Mas okay may extra dala like nasa GCash or cash. At dapat may dalang extra headlight bulb. Nang sa ganon, pag kay biyaheng gabi at biglang napunde yung ilaw, mayroong pamalit. At advantage din kung marunong kayong magkabit nito. At dapat may dalang
series wire or pang jam sa mga naka-automatic na sasakyan, dahil hindi pwedeng ikadyot ang mga naka-automatic, kailangan nating makikiseries. Dahil sa ganong kagawian, diyan nag-umpisa ang ligtas na biyahe. Lalo kung ikaw ay grab driver na baguhan, mas advantage na mapulot mong ideya dito sa akin na i-share o na ibahagi sa inyo, dahil ito ay base sa aking karanasan at karanasan ng mga aking kasamahan na mas matagal pa dito sa mundo ng TNBS or sa pagiging public transportation service partner. At dahil dyan, maraming salamat sa mga nakapanood nito, lalo sa mga baguhan, kung paano maging ligtas sa pagiging grab car driver or TNBS partner. Kung meron man akong hindi nababanggit o naligtaan, ay sana mapagpasensyahan, at yun ay base sa aking mahaba-habang karanasan dito sa mundo ng TNBS. Kaya tuloy lang at ugaliing maging ligtas sa biyahe, and good luck sa atin. Sorry, it's DJ.